Saan ka pupunta? Huli ka. Don't worry. Pagpe-pray lang kita. Kapatid, sa oras ba na to, dumadanas ka ng depression? Para sa iyo ang message ng Panginoon. Para sa iyo ang panalangin natin sa bawat isa. Ikaw na nalulungkot, ikaw ngayon na dumadanas ng problema, ikaw ngayon na nadidepress. At hayaan mo kapatid na panghawakan natin ang kanyang salita. At ang salita niya ay hinango natin sa Mateo. Mateo 11:28. At ang sabi niya, rito ang pangako niya, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagiging hawain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Kapatid, ayaw na ba huminto ng isip mo sa dami ng problema mo? Ayaw na ba huminto ng utak mo kakaalala sa mga alalahanin mo? Kapatid, sinasabi ng Panginoon, lumapit tayo. Tayong napapagal, tayong nabibigatan, tayong nahihirapan, at pagagaanin niya ang ating mga daladala. Kapatid, tips lamang para mapagtagumpayan natin yung dinadaanan nating problema, yung dinadaanan nating stress, yung dinadaanan nating depresyon. At kapatid, huwag kang susuko, huwag kang hihinto, huwag kang ayaw, laban lang, hold the line lang. Ito yung mga step o ito yung mga sitwasyon na baka dinadaanan mo at kailangan mong lusutan. The first is the letter A. The letter A stand for accept. Accept. Kailangan mong tanggapin. Iniwan ka ng jowa mo. Kailangan mo matanggap na wala na siya. Ang sakit po talaga yun. Siyempre, mahal na mahal mo, ibinigay mo ang lahat. Halos inaway mo yung parents mo, inaway mo yung mga kapitbahay mo, tinabla mo yung kaibigan mo para sa minahal mo. At in return, iiwanan ka lang palaan. Kailangan mo lang ma-accept. Kung ikaw yung namatayan, mahirap po talaga namatayan. Talaga pong madidepress ka. Katotohanan po yan. Pero doon po talaga mag-i-start sa pag-accept. Kasi hanggat di natin natatanggap, hindi po tayo makakausad sa second stage. Accept. Kung sa oras na to lubog ka sa utang, abay, kailangan natin tanggapin na may binabayaran kang 5-6, na may kuryente, tubig ka pang iniisip, na yung kaibigan mong si Manny, sino si Manny? Si Manny Ningil. Tapos yung kaibigan mong si Judith ng kuryente, at Judith ng Meralco, ng Maynilad, ng Manila Water. Ito yung mga kaibigan natin. O sa oras na to, may bumubulong na sa tega mo, di ba? May bumubulong na nagsabi, hindi mo na kaya. Surrender mo na, suko mo na. Kailangan mo munang ma-accept. Kung bumagsak ka sa bar exam, sa isang pagsusulit, hindi ka na-promote, abay, dinadanas mo ngayon yung depression, problema, kailangan mo ma-accept. At hindi porket in-accept mo, talunan ka na. Hindi porket in-accept mo, failure ka na. No. We will learn. Matututo tayo sa pagkakamali natin. Kailangan lang muna ma-accept. Tanggapin natin. At kailangan natin ipag-pray ito. Into muna tayo sandali. The Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Pag nasa oras po na ito, humingi po kami ng tapang para matanggap po namin yung nangyayari po sa buhay namin. Kung kami man po'y namatayan, ma-accept namin na kami namatayan. Kung kami man po'y baon sa utang, Lord, bigyan po kami ng tapang, ng lakas para i-accept na kami baon sa utang. Kung kami iniwan ng mahal namin sa buhay, ng asawa, ng jowa, yung mga tao na kaibigan namin, at dumadanas kami ngayon ng lungkot, ng depression, Lord, tulungan mo kami na ma-accept ito. Bigyan mo kami ng tapang. Thank you, Lord. We ask this in the mighty name of Jesus, who lives and reigns now and forever. Amen. The first is accept. The second is the letter E. Ito yung A, E, I, O, U ng buhay pananampalataya. E stand for evaluate. Hindi ka lang dapat nagkamali. Dapat matututo tayo sa pagkakamali natin.
Ako po madami akong kwento, kaya lang baka hindi abutin ng 10 minutes eh. Hanggang 10 minutes lang po tayo. Evaluate, ano ba nangyari? Ba't ka ba nabaon sa utang? Ay, inutangan ko pala itong Bombay, nangutang ulit ako dito, may pinasok akong business, supply. Ito pala yung mali ko. Pero hindi porket nagkamali ka, failure ka na. Matututo ka doon. Kaya, nasa proseso ka lang. Masyado ko palang minahal itong jowa ko at nalaman ko pala na meron pala siyang asawa. Minahal ko pala itong, Mr. ko, Mrs. ko, meron pala siyang partner na nasa abroad. Kaya ito ngayon dinadanas ko yung problema. Nagkamali kami. Dapat pala pina-check up ko agad yung anak ko. Dapat pala pinalakas ko yung anak ko. Dapat pala tinuruan ko yung anak ko na maging mabuting bata. Hindi ko pala tinuruan na wag maging madamot. Di ba? Kaya pala lumaki itong anak ko na basag ulo, na yung anak ko pala lumaking maldita. Bakit? Sa kapangyarihan pala ng salita, palagi ko palang sinasabihan ng anak ko, bobo, tanga. Sinasabihan ko na wala kang alam at palagi kong kinukumpara. Evaluate natin, pag-aralan natin, ano bang nangyari? Ano ang mali? Kasama siya sa proseso ng pag-accept. Hindi mo lang dapat na-accept kung hindi nalaman mo ano ba yung pagkakamali mo. Bakit? Kasi baka mamaya, magtagumpay ka ngayon at pagtatagumpayin ka talaga ng Diyos, uulitin mo na naman yung pagkakamali mo. Dapat matuto tayo. Kasi yun yung proseso. Kailangan matuto tayo. Meron tayong natutunan doon. At yun yung pinakamalaking investment na pwede natin magawa. Accept, evaluate. Then the third, initiate. Initiate to move on. Kapatid, lugmok ka na dyan. Tutunganga ka pa. Hoy, bangon, tayo. Huwag kang mag-iiyak dyan. Tama na yan. Umiyak ka na eh. Okay na yun. Bangon na, tayo. Nakaiga ka pa dyan sa kama mo, tayo na, tayo. Tayo ka na. Kailangan mong tumayo. Alam ko bakit ko po nakikwento to? Kasi po dinanas din natin ito. Yung ayaw mo nang tumayo sa igaan, gusto mo lang humiga. At nananalangin ka sa Diyos, Lord, baka pwede. Huwag mo na akong gisingin. Baka pwede, Lord, sa pagtulog ko, hindi na ako makabangon, patay na ako. Bakit? Kasi para matakasan mo yung problema. Pero hindi pwede, gigising at gigising ka pa rin. Kaya tayo na ngayon na yung pagtayo mo. Stand up. Maligo ka na, kumain ka na. Kailangan mong gawin yun. Bakit? Hindi hihinto ang mundo para sa'yo. Maniwala ka sa akin. Kahit anong lupasay mo dyan, kahit anong lugmok mo dyan, hindi hihinto yung mundo. At tatanungin ka, kapatid, anak, Brother Aldi, ano na nangyari sa'yo? Stop muna ba ako? Tatapikin ba? Hindi. Papatuloy ang mundo. Ganon kalupit yun. Ganon katindi yun. Kaya sa larangan ng mundo, kailangan natin maging matatag. Kailangan natin mag-hold the line. Stand. Firm. Persevering. Kaya tayo na. Bango na. Ligo na. Kain na. Pero tanda mo kapatid, naniniwala tayo na hindi natin ito mapagtatagumpayan without the help of the Holy Spirit. O ano gagawin mo ngayon? The letter O. The A, accept. E, evaluate. I, initiate. O, ito yung pinakamaganda gagawin mo. Offer everything to God. Sabi ng Panginoon, halik kayo. Kayong mga nabibigatan, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, kayo'y papahingahin ko, pasanin niyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. Pinapalapit tayo ng Panginoon. Pag lumalapit ka, ibig sabihin yun, sumusurrender ka. At once sumurrender ka, you offer everything. Sasabihin mo kay Lord, hindi ko na kaya. Alam mo naman, umiiyak na yung anak mo. Ang sakit na ng ulo ko. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo. May sakit ako ngayon. Merong tinaningan ako ng tao, pero alam ko sa iyo, Lord, walang imposible. Lord, may babayaran na naman akong utang. Lord, yung anak ko na naman na-addict. Lord, may problema na naman, namatayan. Lord, may problema na naman sa opisina, makita ko na naman yung stress kong amo, yung boss ko. Lord, paano ba ako makakabalik sa Pilipinas? Lord, nagkakagulo. Kapatid, kung hindi mo na kaya, i-offer mo na. I-surrender mo na ang lahat sa Kanya. Panalangin natin muli. The name of Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, hindi na po namin kaya. Lalo na po itong kapatid ko na to.
susurrender na po siya. Pero hindi siya susurrender sa buhay, kundi susurrender na po siya sa iyong kapangyarihan. We will offer everything to you, Lord. Lahat. Ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming hanap buhay, ang aming kabuhayan, ang aming plano. Alam ko, Lord, magandang plano namin, pero mas magandang plano mo para sa amin. Sinusuko namin ang lahat ng ito. Namin pagpurit pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. What is the last? The last is use it to become a better person. Use it to become a blessing to others. Bago tayo mag-explain doon sa use it, let me tell you my story. Kinikwento natin lahat to. Hindi ko po ito kinikwento para ipagmalaki o para ikaya. Kinikwento ko to dahil kabutihan ito ng Diyos. Ang dami po namin pinasok na business ng misis ko. Nagtinda kami ng baboy, nagpautang kami, hanggang sa nagtayo kami ng bar, hanggang sa nagbiyahe ako. Pero talagang pinahintulot ng Diyos na maranasan natin to. Nagkakaso po ako ng frustrated murder. Nabaon po tayo sa utang, na-dismiss po tayo sa serbisyo. Nakababalik lang po yung order natin, na-dismiss tayo ng 2012, naibalik tayo ng order natin ng 2021, na-promote pa tayo. Dumanas tayo ng matinding bayarin sa utang, nagbabayad tayo ng 1,800. At nung time na, hindi na po kaya ng utak ni Brother Aldi. 2015, nag-trigger po yung depression sa akin. Diyan po sa Camp Crame, isang idlap na bingi po ako. Di ko alam na ibubulong na sa akin. Biglang nagbago na po yung sitwasyon ko, yung katayuan ko. Yung stress pala, pag tumagos na siya at tumawid na siya, from problem to stress to depress. Alam niyo po kapatid, tumating po yung time si Brother Aldi ay hindi na humawak ng baril. Dito po yung sa ating side firearms. Lahat po ng baril sa bahay, tinago ko na. Yung mga kutsilyo sa bahay, hindi na po ako naglalagay ng kutsilyo. Tapos hindi na po ako umakyat sa mga second floor, third floor. Alam niyo kung bakit? May insidente po kasi. Nung natutulog po ako, nagising po ako ng 3 o'clock ng madaling araw. Fourth floor po kasi yung bahay namin ng misis ko dyan sa Guadalupe. Alam niyo, may bumubulong sa akin. Sabi niya, punta ka doon sa terrace. Punta ka sa terrace. Punta ako sa terrace. Tapos nandun ako sa pasilyo, doon sa, sa veranda, kung tawagin natin yan. Anong tawag natin doon? Sabi sa akin, talon. Talon. Alam mo, totoo po ito. Alam mo, ang kapangyarihan talaga ng prayer, Lord, huwag mong pabayaan ang lingkod mo. Huwag mong pabayaan. Tumakbo po ako sa CR, naligo po ako. Pagligo ko, takbo ko sa kwarto. Sabi ko, Lord, patulugin mo ako. Sa awa po ng Diyos, nakatulog ako. The start na po ng challenge ni Brother Aldi yun. Na palaging may bubulong, palaging may nakikitang magiging problema. Ito na naman. Pero, sabi ko, may problema pa rin si Brother Aldi. May mga bayarin pa rin. At pasensya na po kayo. Yung mga nautangan ko po, salamat po sa pag-unawa nyo. Ako po humingi sa inyo ng paumanin. Yung mga nagawaan po natin ng mga pagkakamali, yung mga naging sablay po natin, yung mga nasaktan po natin dati, humingi po ako ng paumanin. Pero tunay nga po na mabuti ang Diyos. Siya yung Diyos ng pagpapatawad. Siya yung Diyos ng restoration. Siya yung Diyos na nag-aayos ng mga lahat ng bagay. Nung sinurrender na po ni Brother Aldi ang lahat sa Panginoon, ano nangyari? Sabi ng Panginoon, walang lingkod na aking iwan. Walang lingkod na aking pababayaan. Walang imposible sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat po yan ay mapagtatagumpayan. At ito nga po, sabi dun sa letter, use it to become a better person. Use it to become a blessing to others. Kapatid, yung pinagdadaanan mo na yan, hindi lang dapat pagdaanan mo. Kung di pang napagtagumpayan mo na yan, dapat maging pagpapala yan sa ibang tao. Ikikwento mo yan. Sasabihin mo na minsan ako'y nagkakaso, minsan ako'y
nakulong, minsan ako'y nagkasakit, minsan ako'y na-depress, minsan ako'y nabaon sa utang, minsan ako'y dumanas ng maraming problema. Pero dahil isinorender ko sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, isinorender ko sa matamis na pangalan ni Jesus, isinorender ko sa Amang nasa langit, ito ako sa inyo, nagpapatotoo na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Na ang Diyos ay Diyos ng imposible at ng posible. Na ang Diyos ay nagpapalapit sa atin na tayong mga nabibigatan at nahihirapan. Na gaano man kaitim ang ating mga puso, lumapit lang tayo at kanyang papuputiin ito na puting niebe. Kapatid, pagdaanan mo lang yan. Pero patapos mong pagtagumpayan, ikwento mo sa lahat ng tao, ikwento mo sa mga nakapaligid sa iyo, na minsan kang naging sablay, na minsan tayong nakasalanan, na minsan tayong nagkasakit, na minsan tayong nabaon sa utang, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos na buhay. Let's pray. In the Father, Son, of the Holy Spirit name. Lord, tinataas ko po sa oras na to yung mga kapatid ko po na dumadanas ng matinding problema. Hindi lamang po problema, kung hindi nai-stress na po sila at nadi-depress na po sila. Lord, sa kapangyarihan ng pangalan mong Jesus, lahat po nang aabutin ng salita mo sa pamamagitan ng video na to, hindi mo papahintulutan na sila'y magpatiwakal, na sila'y mag-suicide, na hindi mo papayagan, Lord, na saktan nilang kanilang katawan. Sapagkat sa oras na to, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong pangalan, ang makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ang dakilang pangalang Jesus na manggagamot, ang makapangyarihang pangalang ni Jesus na nagre-restore, ang makapangyarihang ni Jesus na nagpapatawad, muli mo silang yayakapin, muli mo silang tatanggapin, at muli mong ipaparana sa kanila na ikaw yung Diyos na totoo, ikaw yung Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Kaya we claim, we declare, victory upon victory, healing upon healing, reconciliation upon reconciliation. At sa oras na to, Panginoon, tinatanggap ka namin bilang Jesus na tagapagligtas namin. Sinusurrender namin ang lahat sa iyo, Panginoon, na may pagtitiwala, pananalig, at pagsamba. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus na makapangyarihang sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Na maski ang nasa lupa, nasa langit, at maski nasa ilalim ng lupa, isasamba sa kanyang pangalan. Ang dakilang pangalang Jesus. Amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Kapatid, huwag susuko huwag susuko. Laban lang. Laban lang. Hold the line. Just hold the line. Just hold the line. Love you!